Kumanta po tayong lahat. Okay po. Okay na, okay na. Pwede na po. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord when He gives us song. Through the storm cloud darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through the storm cloud darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Laging nagtitiwala buong panahon. Ulap man ay magdilim sa akin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Kaibigan, di nagkukulang, maasahan hanggang sa wakas. Ulap man ay magdilim sa akin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Prayer po, Pastor Luaya. Okay po, sige. Tayo mag-pray. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin na kahit sa sitwasyon ito, Panginoon, ay nakagawa po kayo ng paraan upang kami magkita-kita online. Palain niyo po, Panginoon, ang gawain ito at tutusin niyo po kami ng banal na espiritu at katalinuhan upang maintindihan namin ang mga bagay na aming pag-aralan. Aming ilinadalangin ang lahat alam sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Amen. Bro Alex, di ka marinig, Bro Alex. Dahil ay nais ko muna pasalamatan si Nawawala ka, bro. Nawawala ka, bro. Pakisagot tayo. Brother Alex, Odias, Elder, ulitin mo yung pag-preside. Wala po kami narinig. I-unmute niyo po.
Bro Alex, hindi po kayo marinig. Paki-unmute po. Ina-unmute ko po dito, hindi ko po ma-unmute. Bro Alex, kayo po ang mag-unmute. Hindi ko po ma-unmute dito. Wala ata akong control. Hello? So, Yan. mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa paghahayag ng ating Ebanghelyo, ay nais ko rin pong imitahan yung pong mga relatives, mga friends, na sila po ay manood sa Light in the Dark Ministry. Kayo din po sa Right Through Ministry at saka po sa Terminator. At marami po tayong makukuha ng magandang aral na ito ay magbibigay sa atin ng kasiglahan, kalakasan ng ating pananampalataya. Lalo na po alam natin na ang panahon ito ay panahon ng mapanganib. Subalit, wag po tayong mawala ng pag-asa. Ang ating pong Diyos ay nariyan. Laban po itong COVID-19. Laban ito ng ating Diyos. Hindi po natin ito laban. Ang tangi lang po natin gawin, tayo po ay mangaral, sa loob ng tahanan, mag-pray. Kung kaya po natin, tayo tinatawag na fasting. Kapag tulong ito mga awit, yun po ang nais ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa gabing ito. Lahat po ng nakikinig, naabot ng tinig ng ministry ito, ng paghayag ng katotohanan, nawa ito ay magkaroon ng isang bagong pananaw sa kanilang pamumuhay tungo sa mabuting pananampalataya. Kaya nais ko po sa inyo na banggitin ang may mga bahagi sa paghahayag po ng salitang ito sa buong sanlibutan. Tayo po ay ang ating pong topic ay Antichrist Part 1. Pag sinabi pong Antichrist Part 1, napakaganda po ito sapagkat dito po matututunan natin kung ano ba talaga yung mga Antichrist. Dito po ay mayroon pang Part 2. Kaya po, hinihili ko po na huwag po tayong bibitaw sa ating pong pakikinig. Upang sa ganun, marami po tayong matutunan at magpapalakas na ating pananampalataya at panghahawakan po natin mabuti ito sapagkat alam natin nasa last 2 minutes na po ang sanlibutan. Kaya kailangan tayo magtumibay sa ating pananampalataya. So nandito po ang ating pong magsiganap sa pangunguna po ng Tank Inspiration ni Laila Idar and Brother Oliver. Kung di pa nagkakamali, si Laila isang masipag at mabait na may bahay ni Brother Noel. Kaya din po mga kapatid, ang ating pong opening song ay I Just Keep Trusting My Lord. Yan po ang pinakang theme song. Napakaganda po, kailangan lang tayong tapat sa ating Diyos. So, ang nagbigay po ng opening prayer ay ang ating pong pastor ng Christopher Luaya. Ito po ay aking ninong sa kasal. Kamusta ka na yun, Nong? Siguro, napakaganda ng mga bagamat may lungkot, tayo hindi nagkikita-kita, balik nagagalak ako pagkat narinig ko ang iyong mga tinig. Siya po ay isang theology instructor sa Northern Luzon Adventist College. At dati rin po siyang pastor ng bayan, mga kapatid. So, ang magbibigay po sa atin ng health lecture ay si Dr. Marco Valeros. Siya po ay isang medical doctor na siya pa yung connected sa DOL. Siya rin po ay nakasalukuyan ngayon. Siya rin po ay isang masipag na elder sa Novalistis Church. So, ang magbibigay po ng ating special song ay si Sis Almera Doronela. Siya po ay isang youth leader ng Area 7 at District 4 ng Novalistis Church. Ngayon din po ang ating pong speaker ay walang iba, si Brother Gracie Balansag Jr. Siya po ang mayroong angking katalinuhan na sa ngayon ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon upang ang lahat ay makaalam ng mga katotohanan at ang mga lihim o may mga prophecy. Siya po ang magpapahayag sa ating mga kapatid. Ang magbibigay po ng ating apel song ay si Rose Dorelia. Parang mukhang nanay yata ito. Almera. Siya po ay isa ring diakonisa sa Novalistis Church.
ating po maging closing prayer ay walang iba kundi po ang ating speaker. So, ang susunod na po natin ngayon ay ang health lecture ni Dr. Marco Valeros. Siya po ay ating mapapakinggan sa gabi. Doc Valeros, pwede na po ata. Wala na po susunod, Doc Valeros. Okay, sige po. Okay. Good evening po sa atin pong lahat. Yan. So, ang topic ko po ngayon, as part po ng health tips po natin, ay how to avoid summer's most common diseases. Dala po ng COVID-19 ay hindi po natin malayan na summer na po pala, no? Dahil po sa enhanced community quarantine na pinapatupad ay hindi na po natin namalayan na summer na po pala. Pero bagaman po hindi tayo nakakapasyal, hindi tayo nakakapag-swimming, nakakapag-outing, ay mga sakit na ito ay naririyan pa rin po. So maganda po na malaman po natin kung paano po maiwasan ang mga sakit na ito. So meron po tayong 6 na sakit na tatalakayin po ngayong gabi. Una po, of course, yung sore eyes. Ayan. O yung pamumula ng mata, pangangati, pananakit. Sunburn, okay, dala ng pagkabilad sa araw, abot sipon, dudumi, at of course yung skin diseases, at of course yung kagat po ng aso. So ano po ba yung sore eyes? Ang sore eyes po, no, ay yung pamumula ng pula ng puti ng mata sa atin pong mga mata ay dala po iyan ng mga infection tulad ng bakterya, ng virus, ng chemical o ng trauma, o kung nahampas siya, sobrang kusot, ay pwede rin pong mamaga ang atin pong mga mata. So sa English, ito po ay tinatawag din conjunctivitis, no, or sore eyes sa layman's term. So madali po itong makalat, ano po, pero hindi po ito taliwas sa alam po ng iba na kapag natitigan ka ng taong may sore eyes ay magkaka-sore eyes ka na. Hindi po ganoon ang transmission po dito. Ang transmission po nito ay nakukuha po sa paghawak po ng mga bagay na nahawakan din naman ng taong may sore eyes. So, ang tawag ng mga contaminated na mga bagay na nahawakan mo at napahid mo yung kamay mo sa iyong mata. So, hindi natin po ito dapat na baliwalain dahil ito po ay maaring magresulta po sa pagkabulag kapag hindi po ito nagamot ng tama. So ano po ba ang dapat po natin gawin? Of course, bago tayo magpatak ng mga pamatak sa mata, ay dapat po muna tayong magpakonsulta po sa doktor kasi gaya ng nabanggit ko po, no, iba-iba po ang dahilan ng sore eyes, no? Pwedeng infection, pwedeng trauma, ayan, or dala po yan ng chemical. So iba-iba po ang gamot po diyan. Of course, yung paghuhugas ng kamay ng madalas ng tubig na mayroong sabon ay mahalaga rin. At iwasan din po nating hawakan ang atin pong mga mata. Yung mga ginagamot po ng iba, no, na ihi at yung gatas ng ina ay dinidiscourage po natin dahil lalo lamang po itong magpapalala ng infection po sa atin pong mga mata. Sa ubot sipon naman po, of course, akala ng iba ay tuwing taglamig lang po yan or tag-ulan nagkakaroon. Pero tuwing summer ay meron din po yan. Ano po? So, ano po ba yung prevention po dyan? Of course, ang pinakamaganda natin gawin dyan ay, of course, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan po ng
pagkain ng susustansyang pagkain, pag-inom po ng tubig, ayan, 8 hanggang 12 baso ng tubig sa isang araw, pagtulog po ng at least 8 hours. So, kung hindi po maiwasan ano po, at ikay tinamaan ng sipon, maganda po na magpausok ka ng tubig na meron pong asin para ma-decongest po ang sipon sa atin pong mga ilong. At gaya ng nabanggit ko po, yung tubig ay nakapagpapalambot po yan ng plema sa baga. Mas madali po nating mailalabas ang atin pong plema. Of course, yung paghuhugas din ng tubig na merong sabon sa atin pong mga kamay ay isa rin pong mahalaga na prevention para sa ubo at sipon. So sa pagtatay naman po, ang mga pagkain po kasi pagka tag-init ay madali po siyang mapanis. So pagka yung pagkain po natin ay medyo may amoy na, ay iwasan na po natin siyang kainin. Of course, nahalaga rin po na magbaon po tayo palagi ng Orisol upang mapalitan yung sustansya na nawawala po sa atin. Hindi lamang po yan tubig, kundi yung mga elemento o yung nutrients. Mahalaga rin magpunta po sa doktor kapag hindi po natigil ang pagdumi po sa loob po ng 1 o 2 araw. Sunburn po o yung yung pagpapaso ng atin pong mga balat, maganda nga po ngayon at merong enhanced community quarantine at tayo po ay na pipirmi po sa bahay. Pero meron pa rin naman po na meron pa rin po na pagkakataon po na kung saan ay tayo po ay nabibilad po sa sikat po ng araw. Mahalaga po na maiwasan po natin ang pagbilad po sa ilalim ng araw at kung di naman maiwasan ay po tayo ng mga sunblock po para po maiwasan po ang pagkakaroon po natin ng sunburn. Mahalaga rin po na uminom po ng tubig upang maiwasan naman natin ang heat stroke. Ganon din po 8 hanggang 10 basong tubig sa isang araw, minimum po 'yan. At mahalaga rin na magsuot po tayo ng mahabang damit para maiwasan po ang sunog ng atin pong balat. Maganda rin po na magsombrero at magsuot ng salamin sa mata o yung natawag na sunglasses. Skin diseases, isa rin po siyang common na sakit tuwing summer, Kahit po hindi ka mabilad sa araw, nagkakaroon po tayo ng bungang araw. Nagkakaroon din po ng mga mga hadhad. So mahalaga po, of course, na maligo tayo sa araw-araw para magkaroon po tayo ng tinatawag na proper hygiene. Maiwasan din po na babad po sa pool na marumi. Susunod po natin ay of course yung Alam mo, pag nagsalita ka wala, ano pinipindot mo? Kaya pa, wala na lang. yung Ayan. okay po. At of course, ikahuli po sa lahat, of course, yung kagat po ng aso. Sabihin natin, nasa bahay lamang po tayo, at hindi naglalabas. Pero maaari po yung alaga po nating aso ang siyang pumakagat po sa atin. Kaya ngayong araw lamang po ay may balita po na si Senator Bong Revilla ay nakagat din po ng kanya pong aso. So mahalaga po na para maiwasan po ang rabies, dapat ang mga alaga po nating aso ay meron palagi ang bakuna laban po sa rabies. Taon-taon po siyang ibinibigay. At of course, pag tayo po ay nakagat, dapat po natin itong linisin ng sabon at ng running water. At of course, pagka tayo po ay nakagat ng aso, wag na po tayong mag-self-medicate at mahalaga rin po na pa-inject po tayo ng bakuna laban sa rabies at of course para sa anti-tetano.
Sa pagtatapos po ay akin po kayong inanyayahan na buksan ang ating mga Biblia sa Proverbs 17:22. Ito po pagkakasabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Sa Tagalog, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Mali, magandang gabi po sa atin pong lahat. Saan ba tayo gumawa ng laruang bangka? Yari ito sa kahoy, sa ilog ito pinalutan. Initali na lubog at ang bangka ay naano. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin na wala niyang bangka at hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera na kanyang mabili, siya'y umuwi, yakap niya na masaya. Dalawang beses na ikayapin, nguna'y ginawa kita, ngayon ay pinupos kita. Dalawang beses na ikayapin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig ng buhay dito sa mundo. Ngunit si Panay nalabog at ang tao'y naano. Ako ang Diyos nasa kanyang trono, na kanyang hahanapin na wala niyang tao at hindi nga nagtagal. Dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang ang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ikayapin, nguna'y ginawa kita, ngayon ay pinupos kita. Dalawang beses na ikayapin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na ikayapin, nguna'y ginawa kita, ngayon ay pinupos kita. Dalawang beses na ikayapin, yan ang sabi ni Jesus. Iya'y dahil mahal niya. Amen.
Progresi. Mga kapatid, nagre-restart lang po si Brother Bressy. Nag-restart lang po siya ng phone. Brother Noel, nag-restart lang po si Brother Bressy ng cellphone. Okay po. Elder Herson, mag-start lang daw po, Elder. Medyo malamig na eh. Kanina mainit. Sige po, habang wala nagre-restart si Brother Bressy, paalala lang po, baka may mga kaibigan pa kayo na hindi nyo pa na-invite. Marami po tayong pwedeng magawa para mas mapakinabangan ng ating mga mahal sa buhay po. Pa-invite po sila po. Thank you. Isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng nanonood ng amin pong programa at ganon din po ang mga kapatid na nakiisa po sa atin pong pag-aaral na ito. Salamat po sa umawit at nagbigay po ng papuri sa Panginoon sa pamagitan ng musika. And pinasasalamatan din po natin ang Panginoon at ginamit po niya ang Mother Church, no, ang Novaliches Bayan SDA Church through Elder Herson Alvarez. And also nakita ko ulit si Pastor Luaya, no? Nakasama ko po ng isang serye si Pastor Luaya sa radio program, yung pong Ang Tinig sa Ilang. At ganun din po, binabati ko po sila Ninang Chat na patuloy at gabi-gabing present. Yan po yung mga kasama ho namin sa board ng Arcillas SDA Church. Ngayon po mga kapatid ay pinag-aaralan at napaka-importanting paksa po muli sa sino ba talaga ang Antikristo. Kasi marami pong mga tao ngayon na nalilito kung sino ba talaga ang Antikristo sa atin pong panahon. Kaya sa ating pong pag-aaral napaka-importanting malaman kung sino ang okay. Yan. Page ng Diablo at ito
Okay. Ayan po, naririnig niyo na po yung akin pong boses, mga kapatid. Magawa po ng paraan ng Diablo panggulo. So again po, ang topic po natin ay all about the part 1 of Antichrist. And napaka-importante pong malaman natin kung saan sa ganun, alam ho natin kung paano siya iwasan. Alam mo ninyo, ito pong paksang ito ay isa sa importanteng paksa na dapat malaman ng mga tao, especially ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin pong programa. Ang atin pong paksa ay pag-aaralan din ng detalye tungkol sa sino ba talaga Sayang. ang tinutukoy na antikristong ito. Ito po yung part 1. Marami pong nagsasabi na ang antikristo ay merong iba nagsasabi na ang antikristo ay okay, gumagawa po ang kaaway. So, ito po naisip kong paraan. So, sinasabi ng iba mga kapatid na ang Antikristo, ito nga daw po yung mga nakakatakot sa mga tao o Antikristo na Diablo, no? O si Satan. Ngayon, sabi na walang iba kundi si Prince Charles of Wales. At pinaniniwalaan na dahil sa ito pong taong ito ay maimpluwensya, mayaman, at kasama po siya halos ng mga Kristiyano, pinaniniwalaan na siya yung Antikristo, ngunit hindi po siya sinasamba. Kaya napakalayo sa katotohanan na itong taong ito ay ang Antikristo. Sabi naman po ng iba, ang Antikristo daw po ay si Bill Gates, ang gumawa po ng Windows. Pinaniniwalaan po ng Antikristo daw na ito ang mag-i-implant ng Mark of the Beast, which is pag-aaralan po natin sa future. Sabi naman ng iba, noong pang panahon na si Barack Obama ang pinaniniwalaan na presidente sabi naman of 4, malayo sa katotohanan. Sabi naman ng iba, ang Antikristo daw ay ito yung mga pasikat na naniniwala na walang Diyos o yung tinatawag na mga atheists. Pag sinabi natin pong atheist from the Latin word a, then theist from the Greek word theos, which means na no God, no? Mga naniniwalang walang Diyos, ito daw yung mga Antikristo. Pero mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan, at kagaya ho ng atin pong mga pinag-aaralan ng mga nakalipas na gabi, ay atin pong tinalakay na kung meron man of truth, ay wala pong iba yun. Kung sabi ho dito sa Mateo 24:5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo. O nakakalungkot po, ano ho, kasi ho, kagaya ng pinag-aralan ho natin kagabi, yung pong mga tao pala, yung po palang mga tao ay babanggitin ang pangalang Kristo at gagamitin po nila itong lisensya upang tayo ay madaya. Kagabi ho, pinag-aralan natin na yung mga taong madadaya ay kasama po doon ay yung mga hinirang. Kaya kapag hindi po tayo nag-ingat, pwede tayong madaya. Ano pa sinasabi ng banal na kasulatan? Sa panahon ni Juan, sa 1 John chapter 2 verse 18, sabi dito, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo,
kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. Ano po ang sabi ni Juan sa talata pong ito? Binabanggit po niya na lumitaw na daw ho nung panahon pa niya ang antikristo. Ano po bang ibig sabihin ng antikristo? Para meron po tayong idea, no? Ang salitang anti, ay nagmula sa Griegong salitang ante, na nangangahulugang kapalit. Sa makatuwid, ang salitang antikristo ay nagsasabi na merong mag-aangkin na siya ang Kristo. So, maliwanag ang pag-aaral ng banal na kasulatan na kapag sinabing anti-Christ, hindi direktang sinasabi na siya ay magpapakita ng pagtuliksa sa Diyos o pagtuliksa kay Kristo, kundi aangkinin niya yung mga bagay na kay Kristo lamang karapat-dapat ikapit. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ito pong antikristo na ito, mga kapatid, ay bagamat sa banal na kasulatan ay binabanggit na ito nga po ay magpapanggap na Kristo, kung ano ang katangian ni Kristo ay kukunin ho niya. Kaya po siya ay tinawag na antikristo. Meron pong specific na binabanggit ang banal na kasulatan. Pero bago natin tignan yung specific na katangian nito, maraming nag-aangkin na antikristo sa atin pong panahon. In fact, hindi lang ngayong 20th century, kundi napakarami pang panahon na nag-aangkin ang mga tao na sila ay si Kristo. Kagaya na lamang ho nitong taong ito, sabi niya, the second coming preacher claims he's Jesus. Pero ito pong taong ito, for the record, siya po ay patay na ho. No? Kiniklaim niya na siya ay si Jesus, pero siya po ay namatay. Ano pa? Si William W. Davis noong 1833 to 1906. Sabi niya, siya ang Kristo, no? Inaangkin niya kung ano ang katawagan kay Kristo ay inaangkin niya. Pero ito pong taong ito ay matagal na rin pong namatay. Sumunod po si Mirza Ghulam Ahmad, no, ng Kadian, India noong 1835 to 1906. Pero mapapansin ho ninyo itong taong ito, namatay din ho. So ito yung mga katibayan na bagamat kinukuha nila ang katangian ni Kristo, ay meron pong hangganan yung kanila pong buhay. And therefore, hindi sila yung totoo na antikristo. Bagamat masasabi natin na in some point of their time, yes, they are actually the part of the Antichrist people, since na sila po ay kumukuha ng identity ni Christ. Pero sa Bible, meron tayong specific na makikita kung sino talaga ang Antikristo. Sumunod po, eto na lamang po, si Krishna Venta. Isa po yan sa napakaraming naging disipulo sa kasaysayan ng nagpapanggap na Kristo. Siya ho ay kagaya po ng itsura ni Jesus Christ na pinoportray sa mga movies, yan po ang kanya pong mga ginawa. Sumunod po, si Sang Myung-moon ng Korea, no, noong 1920. Si Sang Myung-moon po ay naniniwala na siya ang Christ mula po sa Korea, at marami rin na nadaya po nito. Kagaya na lamang po nito na mapapansin ninyo, obvious na peking Kristo, kasi bagamat siya po ay nagtuturo sa napakaraming mga tao, ang tunay na Kristo, nung siya po ay nagturo sa Mount of Blessing, wala naman po siyang ginagamit na mic. Ito pong taong ito, meron siyang ginagamit na mic. So maraming mga nagpapanggap na mga bulaang Kristo, kasama pa po nito. Ang mga Pilipino nga daw hindi ho magpapatalo. Sabi dito, kayong mga hindi naniniwala sa akin, dadating ang panahon, luluhod kayo sa aking harapan at sasambahin ako. Sabi ni Apollo Kibuloy. Nagulat nga ako sa isang pahayag niya mula po sa kanya pong programa sa telebisyon, at sinasabi na, bakit hindi mo mapaalis ang coronavirus? Ang sabi niya, paano ko mapapaalis ang coronavirus? Hindi naman ako marunong mag-incheck. Paano ko papaalisin? So maraming mga nagpapanggap na Kristo,
Pero sa Bible, merong espesipiko tayong makikita. Merong specific na binabanggit si Juan na nag-e-exist na Antikristo nung kanyang kapanahunan. At atin pong aalamin, pag-aaralan kung sino ang tinutukoy na Antikristo na ito. Sabi po sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan. Merong specific na tinatawag, no? Taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasambat anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na pinapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Pansinin po ninyo mga kapatid, no? At sa amin po mga taga-subaybay, ang kanyang pong katangian ayon po sa banal na kasulatan ay siya po ay tumatayo sa tinatawag ho nating templo ng Diyos. Ibig sabihin, ito pong Antikristo na to mga kapatid, hindi po natin masasabi na basta-bastang Antikristo na nawawala, kundi nare-retain yung kanya pong kapangyarihan. Ngayon, tignan ho natin mula po sa banal na kasulatan kung sino po ito. Sa atin pong COVID serye, ay atin pong tinatalakay ang mga propesiya. At ito pong 4 na mga halimaw na ito, ay atin pong pag-aaralan ang kanilang katangian at kaugnayan nito sa atin pong pinag-aaralan. Sa Biblia, sa aklat ng Daniel, mayroong isang propeta, ang pangalan po niya ay si Daniel, at meron po siyang pangitain. Sa pangitain ito ay hindi simple, kundi ito ay meron pong kahulugan. At ang kahulugan na ito, mga taga-subaybay at mga kapatid, ay magbibigay daan kung ano ang magaganap sa huling kapanahunan. Sabi ho sa Daniel chapter 7 verse 2, nakita ko sa aking paningin sa gabi at narito 4 na hangin ng langit na umiihip sa malaking dagat. Ano daw nakita ni Daniel? 4 na hangin ng langit ang umiihip sa napakalaking dagat. At 4 na malalaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. So sa pangitain ni Daniel, mayroong isang malaking dagat, may umiihip na mga hangin, at sa pag-ihip ng mga hangin ay may lumabas na 4 na halimaw. No? Malalaking halimaw, magkakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang sumunod po niyang nakita, mga kapatid, yung definition ng mga halimaw na ito. Binigyan po niya ng paglalarawan. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Habang aking minamasdan, ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa. At pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at binigyan ito ng isip ng tao. Ang una daw pong nakita ay isang leon na may pakpak. Marahil madalas tayong makita, mga kapatid, ng isang hayop, pero ito'y kakaiba kasi bagamat nakikita natin ang leon, pero ito po'y kakaiba sa lahat sapagkat siya po ay may pakpak. At sumunod po niyang nakita, lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa tagiliran, may 3 tadyang, no, na kanya pong kagat-kagat. Ayan. At ang sabi po doon, ang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin at sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. Yan ho ang ikalawang halimaw. Ang pangatlong halimaw naman po ay pagkatapos nito tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So ang unang halimaw, isang leon na mayroong pakpak. Ang pangalawa ay isang oso, may kagat-kagat na 3 tadyang at meron siyang balikat na hindi magkapantay, yung isa mataas, yung isa mababa. Ang pangatlong halimaw ay isang leopardo, ngunit ang kakaiba sa kanya may 4 na pakpak at 4 na ulo. Ang pang-4 naman, mga kapatid at mga taga-subaybay, ay kakaiba sa lahat. Kung inyo pong mapapansin ang paglalarawan sa unang 3 halimaw,
merong binanggit na specific na hayop si Daniel. Leon, okay, oso, at leopardo, which is nakikita natin sa ating panahon ngayon. Pero dito, sabi dito, pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi, ang ika-4 na halimaw na nakakakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal. Ito'y mananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw sa una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Pansinin po ninyo mga kapatid, sa amin po mga taga-subaybay. Yung pong binabanggit na ika-4 na halimaw, wala pong definition kung anong uri siya ng hayop. Basta ang definition niya, yung kanyang identity, siya ay nakakatakot na halimaw, yung kanyang mangipin ay bakal, ibig sabihin hindi siya nag-e-exist sa atin pong kapaligiran. Kaya hindi natin masyadong mag-grasp kung ano po ang itsura ng halimaw na ito. Sa kanyang itsura, mga kapatid, habang tinitignan kong mabuti ang mga sungay, ika ni Daniel, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. So yung ika-4 na halimaw, meron po siyang 10 sungay. Doon po sa 10 sungay na bali po yung 3 at yung pong pagkawala ng 3 lumabas po ang maliit na sungay. At ang maliit na sungay na ito ay kakaiba. Nakakagulat ho, lalong-lalo na po ang malalaman nyo po ngayon pong gabi. Sapagkat ito po ang magiging daan sa atin kung bakit at papaano natin ma-identify ang Antichrist. Ngayon, alam ko ho, excited na kayong malaman kung sino ang Antikristo, pero atin po munang titignan ito pong background check para hindi ho tayo magkamali sa identity ng Antikristo. Dahil napaka-importante na hindi tayo maililigaw. Kaya ho, pakinggan ho ninyong mabuti, wag na wag ho ninyong puputulin ang video, wag na wag ho kayong aalis sa inyong pong mga upuan. Kasi ho, napaka-importante ng mga identities na atin pong pag-aaralan at ito'y nakabase mula sa Biblia at mga kasaysayan. Atin pong tignan. Sabi ho dito, ang dagat na nakita ni Daniel ay kumakatawan sa tubig, mga bayan, napakaraming tao, mga bansa, at mga wika. So yung tubig sa pangitain, sa propesiya, ang kahulugan pala nito ay mga tubig. Ang mga tao, no? Ang mga tubig ay kahulugan ay mga tao, mga lipi, bayan o bansa. Napakaraming tao. At yung 4 na hangin na bumabayo sa tubig na ito ay kumakatawan sa mga digmaan. Kagaya na lamang po na nakasulat sa Jeremiah chapter 49 verse 36. Sabi dito, 4 na hangin mula sa 4 na sulok ng langit, ikakalat sila sa lahat, no, ng mga hangin iyon, walang bansang hindi mararating ng mga itinaboy mula sa ilam. Ang ibig sabihin po nito ay digmaan. So yung maraming tao, no, sa literal na representasyon, yung maraming tao ay mga bansa na mayroong digmaan. Eh ano yung mga hayop na lumalabas? No, ano po yung mga hayop na ito na lumalabas o lumabas doon po mula sa dagat? Ang 4 na malalaking halimaw na iyong nakita, ito'y 4 na hari na lilitaw mula sa lupa. Alam mo ninyo, sa Daniel chapter 7, pwede hong kumatawan ang mga hayop sa hari at sa kaharian. Ano ho? Kung inyo pong mapapansin sa atin pong mundo ho ngayon, ang mga hayop ay representasyon ng isang bansa. Kagaya na lamang po ng United States of America. Sumisimbolo po ang bald eagle sa United States of America. Yun naman pong Australia, gumagamit po sila ng kangaroo upang magrepresenta ng kanila pong bansa. Samantalan naman po ang Pilipinas ay meron po tayong tamaraw bilang atin pong representasyon o simbolismo ng atin pong bansang Pilipinas. Sa makatuwid, kaya pala ginamit ng Panginoon ang mga hayop na ito bilang representations dahil alam ng Diyos na itong mga hayop na ito ay
meron pong eksaktong detalye o simbolo na umaakma sa katangian ng specific na bansa. Atin pong tignan kung ano po ang unang bansang bumangon o unang kahariang bumangon sa gitna ng mga tao na nagkakaroon ng kaguluhan o digmaan. Ang sabi, ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Nahugot, sabi ho dito, habang aking minamasdan ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. Alam ho ninyo, sa Biblia at kasaysayan, ang leon ay ginamit mismo ng bansang Babylonia. Ang bansang Babylonia ay kilala sa napakamakapangyarihang bansa. In fact, yung kanila pong wall, mga kapatid, mga taga-subaybay, ay isa pong pangunahing pagpapatibay or fortification ng kanila pong bansa. Hindi ho sila basta-basta masasakop dahil po sa kanilahong napakalaki pong wall. Ano po? At ang wall na ito ay nagsisilbing protection sa kanila. Kahit po ang isang bansa'y sumakop o sumugod sa kanila, kahit wala pong rasyon na pagkain mula sa labas, kaya po nilang makasurvive dahil po sa Euphrates o ilog Euphrates na dumadaloy sa gitna ho mismo ng bayan ng Babylonia. Even mga Bible scholars, yung pong mga archaeologists, sumasang-ayon na ang tinutungkulan ng leon ay ang kaharian ng Babylonia. Ibig sabihin, hindi po ito katang-isip ni Brother Bressy. Ito po ay mula sa masusing pag-aaral na ang leon ay kumakatawan sa bayan ng Babylonia. At ito nga ho ang kagaya ho ng binanggit ko kanina, isa hong napakagandang bansa, napakayamang bansa o kaharian ang bayan ng Babylonia. At tignan ho ninyo sa kasaysayan, try ho ninyong i-google, mag-research ho kayo. Kilalang kilala ang bansang Babylonia sa pamamagitan ng kanila pong hanging garden na pinagawa ho ni King Nebuchadnezzar para ho sa kanyang asawa. At ito pong hanging garden na ito, dito po isa sa nakilala ang bayang Babylonia sapagkat ito'y tinuring na ancient 8 wonders of the world. Ano po? Ano ho? At ito pong wonders of the world na ito, mga kapatid, ay sumikat lalong-lalo na po sa atin pong mga textbooks, sa atin pong mga paaralan. Ngayon, ayon din po sa kasaysayan, mga kapatid, hirap sakupin ang bayan ng Babylonia. Ngunit isang araw, nung napalitan si King Nebuchadnezzar ng kanya pong apo, nagkaroon po sila ng kasiyahan. At nung sila po'y nagkaroon ng kasiyahan, pinilit ng apo ni Nebuchadnezzar, nagamitin ang mga banal na bagay mula sa nakulimbat nila sa templo ng Diyos, which is ayaw ng Panginoon na gamitin ang mga banal na bagay sa mga simpleng gatherings, sapagkat ito ay ordained o itinangi ng Diyos para sa mga banal na gawain lamang. Ngunit ang haring ito ay nagmatigas. Ginamit niya ang mga banal na bagay sa mga walang kakwenta-kwentang bagay at kanila itong ginawang inuman. Hindi ito nagustuhan ng Panginoon. Kaya isang gabi, habang sila ho'y nagpa-party, ay meron pong isang kamay na sumulat sa dingding. At ang sabi dito ay mene, mene, tekel, upharsin. Ano ang ibig sabihin nitong salitang ito? Ang ibig sabihin po nito ay the party is over. Ano ho? So, bakit Wala po kayong sounds, Brother Bressy. Wala pong sounds, Brother Bressy. Mahina po yung sounds niyo, Brother Bressy.
mga kapatid sa pagpapatuloy po. Gamit ko po ang account ni Brother JR. Ayan, talagang gumagawa ang kaaway. Ano ho? Para tayo ay okay, sa pagpapatuloy na natin pong pinag-aaralan. Ayan. Sabi ho dito, ayan, ang kahulugan ng bagay ay many, ibinilang ng Diyos ang mga araw na iyong kaharian at ito'y winakasan. Tikel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. Ano ho? Sabi ho dito, Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibibigay sa mga taga-Persya. So, ibig sabihin, pagkatapos pala ng kaharian ng Babylonia, ay mayroong pangalawang babangon na kaharian na tatalo sa Babylonia. Marahil tatanungin ako, Brother Bessie, paano sila natalo? Paano ngayon sila natalo? Samantalang sila ay makapangyarihang bansa. Atin pong tignan ng kasaysayan. Kung inyo pong babalikan ang atin pong pinag-aralan kanina, yung pong binabanggit na oso ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo Persia. Kung bakit po ito ay dalawa, yung kanya pong shoulders, yung kanya pong balikat ay hindi po magkapantay. It's because yung pong dalawang balikat na ito ay sumisimbolo sa dalawang hari na nangunguna sa bansang Medo Persia, sapagkat ang Medo Persia ay dalawang kaharian, Medes at Persian. Ang Medes at ang Persia ay pinapangunahan po ng yan. Okay. Ang pinapangunahan po yan ni Alexander the Great. At ang isa naman pong shoulder na hindi po kapantay, anak na sitong kagat-kagat na tadyang. Mapapansin po natin, ang tatlong kagat-kagat na tadyang ay sumisimbolo sa tatlong kaharian na tinalo ng Medo Persia. Yung isa po ay ang sumunod naman po ay ang Egypt. Ang tatlong tadyang ay sumisimbolo sa tatlong kahariang tinalo ng kahariang ito. Alam niyo po na kung sino ang mangunguna sa pagwawakas Babylonia. Ang sabi ho dito sa Isaiah chapter 45 verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Kay Siro na ang kanang kamay ay hinahawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas sa mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Ibig sabihin, mga kapatid, ayan. At ito po'y magkasama sa pamamagitan po ni Cyrus the Great. Ang Babylonia, mga kapatid, ay mahirap pasukin. Pero kung inyo pong makikita, ang ginawa po ni Cyrus the Great ay pinahinto ang ilog Euphrates at dinivert sa ibang lugar
upang nang sa ganoon sila po ay makapasok. Noong pong panahon na yan ay nagpa-party ang Babylonia. Kaya nangyari po mga kapatid ay since lasing po sila, napatay ho nila yung po mga tao sa loob po ng Babylonia at hindi ho nakapag-retaliate, hindi ho nakaganti. Kaya ho tuluyang bumagsak ang Babylonia. Ayon po sa Cyrus Cylinder ay napasuko at napatay sa pamagitan ni Cyrus ang pinakang hari noong pong panahon na iyon. Pagkatapos po niyan mga kapatid, ay lumabas po ang ikatlong kaharian. At ang ikatlong kaharian pong ito ay wala pong iba kundi ang Gresya. Sabi ho dito, pagkatapos nito'y tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Ano po nito ay ang ikatlong kaharian na walang iba kundi ang Greece. Sa pangunguna naman ni Alexander the Great. Sabi nga po sa kasaysayan, si Alexander ay kinikilalang dakila sa kanyang kapanahunan at naitala. Sabi ho dito, ang kanyang pagiging dalubhasa sa pakikipagdigma at dahil dito ay mas lalong lumawig ang kanilang teritoryo. Alam niyo po ba na si Alexander the Great at the age of 13 years old, nakakapag-conquer na siya ng iba't ibang mga bansa. At tinalo po ng Greece, sabi ho dito, ng Historical Library Arian, Book 17, Chapter 12. Ako'y naniniwala na walang bansa, lipi, na hindi naaabot ng kanyang pangalan. Sabi po ng kasaysayan. Bakit po? Si Alexander the Great po ay trained na lumaban sa mga bansa. Kaya nga po at the age of 13 years old, marunong na siyang makipagdigma mga kapatid. At this point of time, ang tinalo po ay ang ikalawang halimaw na ang tinutukoy po ay ang Medo-Persia, mga kapatid. At pagkatapos po niyan, kung mapapansin ho ninyo, ang katangian po ni Alexander the Great, bagamat bata pa lang, nakikipagdigma na ho siya. Sabi nga ho sa Daniel and Revelation ni Uriah Smith, namatay itong si Alexander the Great. Sabi dito, at length have sat through one long drinking spree. Uminom po siya ng Herculean cup, mga kapatid. Siya ng Herculean cup. At mamaya po ipapakita ko sa inyo kung gaano po kalaki ang Herculean cup. Sabi dito, he twice drank the full Herculean cup containing 6 of our quarts. He was seized with a violent fever, o yung tinatawag nilang swamp fever, at siya po'y namatay 11 days after later, June 13, 323 BC. Sobrang laki po ng Herculean cup, mga kapatid. At sabi nga ho sa atin pong pinag-aralan kanina, ininom ho niya 2 beses, Itong Herculean cup, ito po'y kasing laki ng batya o mas malaki pa sa batya na meron tayo. Ngayon, baka ang question niyo po sa akin, Brother Bressy, bakit yung sumisimbolo sa bansang Griego ay merong 4 na ulong leopardo? Nung namatay po si Alexander the Great, ang namuno po sa kanya pong mga sasakupang mga harian ay ang 4 na generals ni Alexander the Great. Si Cassander, si Lysimachus, si Seleucus, at si Ptolemy. Mapapansin po ninyo na eksaktong sasabi ng banal na kasulatan, especially sa identity ng mga hayop na ito. At ang mga hayop na ito ay yun po sa ating pinag-aaralan ay nagbibigay po sa atin ng daan ng linaw, unti-unti nagbibigay siya o nag-shed siya ng light para maunawaan natin sino ang tinutukoy ng Antikristo sa huling panahon. Katulad po ng sinabi ko kanina, mula sa Babylonia na sinisimboluhan ng leon, Medo-Persia na sinisimboluhan ng oso, at leopardo na sinisimboluhan ng bandang Lego, at nung namatay si Alexander the Great at ang 4 na generals na ito ay nagre-represent sa 4 na ulo ng leopardo.
pupunta ho tayo sa ika-4 na halimaw. Ito ho, medyo nakakapanabik. Ano ho, ang itsura ng ika-4 na halimaw na ito. Ang sumunod na halimaw ay wala pong iba, kundi mamaya ko na po sasabihin. Tignan niyo ho yung katangian. Ang sabi ho dito, nakita ko sa pangitain sa gabi ang ika-4 na halimaw na kakilakilabot, nakakatakot, napakalakas, yung kanyang mga ngipin ay bakal, ito'y nananakmal at lumuluray, niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na nauna sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Alam po ba ninyo, pagkatapos po ng paghahari ng Griego, wala pong ibang kahariang bumangon at tumalo sa bansang Griego, kundi ang Roman Empire, ruled by Caesar Augustus. Ano ho? Kung mapapansin po ninyo ang kanyang katangian, yung pong bakal na lumuluray, pangunahin pong ginagamit ng bayan ng Roma o ng Roman Empire ay ang bakal. Kaya nga po, kung titignan ho ninyo sa aklat po ng Daniel chapter 7 verse 19, inulit po na yung bakal, no? At ang kanyang kuko ay tanso na nananakmal. Ito po yung mga pangunahing uri ng metal na ginagamit nila. Noong pong napako ang ating Panginoon sa krus, ang kanila pong ginamit ay bakal. Ano ho? Ito pong ika-4 na halimaw ay nakakatakot sa lahat. Bakit? Meron po siyang 10 sungay. Ang 10 sungay pong ito ay sumisimbolo sa 10 bansa na nagsama-sama sa loob ng Roma. Ito po ang Suevi, Visigoths, Anglo-Saxons, Franks, Burgundians, Vandals, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, at ang Hirulay. So kung titignan po natin sa ating pong pinag-aralan para meron tayong recap. Nanguna ang Babylonia na sinisimboluhan ng leon. Pumangalawa ang Medo-Persia simula 538 to 331 BC. Ano ho? At ito ay sumisimbolo sa oso. Sumunod po niyan ay ang Greece na sumisimbolo sa sa leopardo na may 4 na ulo. Ito'y naghari simula 331 BC hanggang 168 BC. Sumunod po niyan ay ang Roma na sinisimboluhan po ng isang nakakatakot na halimaw, may 10 sungay at yung kanyang paghahari ay nagsimula noong 168 BC. Ano po? Hindi pa po nagtatapos doon, mga kapatid. Hindi pa po nagtatapos. Sabi ho dito, ang katangian ng ika-4 na halimaw, yung kanya pong 10 sungay, sabi dito, at tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo. At ang isa pang sungay na sumibol, na sa harapan nito'y nabuwal ang 3. Yung isang sungay na maliit, nung ito'y lumabas, may nabuwal o may nabunot na 3. Ang sungay may mga mata. Ang bibig, may bibig na nagsasalitang may kapalaluan. Ano ho? Ano pa ho? At ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito ay nakipagdigma sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila. Sabi pa sa katangian nito, tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito, mula daw sa Roma, meron pong maliit na sungay na magbumula sa Roma, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari at may isa pang babangong kasunod nila. Siya ay magiging kaiba kaysa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngayon, kung nabanggit natin mga kapatid kanina na yung 10 sungay ay sumisimbolo sa 10 bansa na incorporated, associated, pinagsama-sama, sa bayan sa bansa ng Roma, ito na po sila. Ito po yung ancient name at the same time yung kanila pong modern name. Yung pong Alemanni, ito po ngayon ang mga Germans o ang Germany. Ang Burgundians, sila po yung Swiss. Yung Franks po, sila yung French. Lombards, ito naman po yung Italy.
Yung Saxons, ito naman po yung English. Suevai, ito po yung Portuguese. Visigoths, ito po yung Spanish. Yung pong Hirulai, mula sa 10 sungay, Hirulai, Vandals, and Ostrogoths, ito po yung nawasak. Ito po yung namatay. Ito po yung nawala. At sa pagkawala po ng 3 mga sungay pong ito, meron pong lumabas na maliit na sungay, at ang sungay na ito ay ang sungay pong ito ay takot, nakakahindik tignan sapagkat meron siyang mga mata, iba siya sa ibang mga sungay. Nagsasalita siya ng kapalaluan at nakokontrol niya yung natitirang 7, bagamat siya'y little horn. Ngayon, ang palatandaan ng tunay na Antikristo, number 1, magmumula sa ika-4 na hayop. Ang ika-4 na hayop ay ang bayan ng Roma. Lumabas matapos mawala ang 3. Nung bumagsak po ang Hirulai, Vandals, and Ostrogoths, nung sila'y tuluyang nawasak, lumabas itong maliit na sungay na ito. Ang maliit na sungay ay kakaiba sa lahat ng sungay. Sapagkat ito po'y namumusong, ibig sabihin kanyang inaangkin ang pangalan ng Diyos, bagamat siya'y hindi Diyos, inaangkin niya ang pangalan at mga katangian ng Diyos. Ang ikalima niyang palatandaan ay huyurakan ang mga banal, babaguhin ang kautusan, tatagal ng 1 taon, mga panahon at kalahati ng mga panahon. Ngayon, bago po ako magpatuloy, meron po akong isang story. At ang isang story na ito, meron pong isang tao, pangalan po ay si Earl C. Wheeler. Ayan. So, meron po siyang best friend, kaibigan, no? At nabakbak po sila sa digmaan. Naipila sa digmaan. Hanggang sa nasugatan po ang kanya pong kaibigan. At nung yung kanya pong kaibigan ay nasugatan, nagkahiwalay po sila. May chance itong taong hindi nasugatan na umalis na at iwanan yung kanyang kaibigan na sugatan sa digmaan. Which is yun din naman po ang inaasahang maganap o mangyari ng kanya pong kaibigan na nasugatan. Na sinabi niya, iwan na ako ng aking kaibigan kasi ako'y sugatan na. Habang meron pong digmaan, mga kapatid, habang meron pong bakbakan, may bomba, at may iba-iba pong mga putok ng baril. Sa usok, meron po siyang nalinagan na tumatakbong sundalo papalapit sa kanya. Yun pala ay yung pong kanyang kaibigan. At alam ho ninyo, sa dinami-dami ng kanya pong tama, yung kanyang expectation na hindi na babalik yung kanyang kaibigan, dahil pwedeng maligtas na sa evacuation yung kanyang kaibigan, nagulat siya. I knew you would come. Aking nalalaman na ikaw ay babalik kahit sugatan na ako. Ang nakakalungkot lang po sa story ay namatay po itong kaibigan niyang sugatan. Ano po ang moral lesson po dun sa story? Alam mo ninyo ang moral lesson doon, bagamat ang mundo natin puro digmaan, ang mundo po natin magulo, puro po viruses, puro po negative, puro po reklamo ang atin pong mapapakinggan. Pero alam niyo po, ang isa po sa mensahe ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na naganap sa kasaysayan, sabi doon, ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. At alam natin mula doon sa kasaysayang pinag-aralan natin kanina, mula sa Babylonia, patungo sa Roma, patungo sa maliit na sungay, bagamat meron tayong makita na mga bagay na nakakatakot, digmaan, kahindik-hindik, ay hindi natin mayaalis na ang Panginoon ay babalik at babalik upang tayo ay sunduin, upang tayo ay tulungan sa lahat ng problema na atin pong nararanasan, mga kapatid. Alam mo ninyo, sabi po ng isang naturalist, na kung saan every time na meron siyang kausap, ang dami po niyang nasi-share ng mga ideas. At alam mo ninyo, tinatanong siya ng mga tao, bakit kapag ako kausap ko tungkol sa economy, ang dami mong mga tamang sinasabi? Pag yung politician naman kausap mo, ang dami mong mga sinasabing mga
politics ideas. Pag ang kausap mo naman ay tungkol sa Bible, marami kang mga biblical insights. Ang sabi po niya, o ang sagot po niya, it's because I am interested in everything. Alam mo niyo, wag na wag ninyong papalampasin ang atin pong pag-aaral, lalong-lalo na sa atin pong part 2, tungkol po sa Antichrist. Sino ba itong Antichristong ito? Sino itong Antichrist na magbibigay sa atin ng malaking problema sa huling panahon, na magbibigay sa atin ng nakakatakot na future, pero tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. Sino kaya itong Antikristong ito? Mula po sa mga bagay na yon, alam ko po gusto nyo na pong malaman kung sino po yun. Alam ko po gusto nyo na po, nananabik na po kayong malaman kung sino pong Antikristong ito. Bukas na bukas po, pag-aaralan po natin sa ating pong part 2 kung sino po ang Antikristo pong ito. Sabi po ng Panginoon, the moment na nalaman natin ito mga kapatid, lalo na po sa amin pong taga-subaybay, sabi dito ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin, sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga taga-subaybay, bukas na bukas po ay pag-aaralan natin eksaktong-eksakto ang mga detalye kung sino ang tinutukoy na Antikristo. Sa atin pong pinag-aralan ngayon ay nakikita ho natin yung pong blueprints, yung pong mga hakbangin, detalye. At nakita natin mula po doon kingdoms na bumangon sa gitna ng digmaan, ay makikita at mapapansin po natin mga kapatid na ito po ay 4 na kaharian at ang Antikristo, based po sa Bible at sa atin pong pinag-aaralan, ay magmumula sa ika-4 na halimaw. O sa bansa ng Roma. Ngayon, excited na po kayong malaman. Alam ko po, excited na kayo. Alam ko po, nananabi ko kayo. Bukas na bukas po, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan kung sino po ang binabanggit na Antikristong ito. Kung sino po ang sinasabi ng banal na kasulatan na tutugma sa mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. Abangan po natin ito mga kapatid bukas upang nang sa ganoon, ang bawat isa ay matuto at magandang gabi po sa bawat isa. Saan ka nabubuhat, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan.
Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka bukas ay di na darating. Bukas mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Amen. Brother Noel, closing prayer na po ba? Opo, brother. Opo. Okay, mga kapatid, bago po tayo manalangin, ako po ay nagpapasalamat sa suporta ng bawat isa. At nakita ho natin kanina kung paano gumawa ang kaaway, pero mas lalo natin nakita kung paano gumawa ang ating Diyos. At nasurvive ho natin yung panibago pong gabing ito na at least kahit paano sa tulong ng Panginoon ay naging malinaw ang mensahe. Patuloy ho nating ipanalangin since bukas po ay isang komplikadong paksa. Lalong-lalo na po ang identity po ng Antichrist, ayaw na ipakilala o marami siyang titiwalag sa kapatid. At patuloy nating i-share ang message na ito para mabigyan ng babala, mensahe, reminder ang mga taong kaibigan natin o malapit sa atin pong mga buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa pagkakataong ito. Bagamat may mga aberya sa mga internet connections, hindi niyo po pinayagan ang kaaway na mawala ng tuluyan ang amin pong pag-aaral ng inyong salita. Dalangin namin na tulungan ka internet at online platform na ito at sa tulong ninyo, gamitin ito sa kapangyarihan ng banal na espiritu na magbibigay ng malinaw na karunungan at katalinuhan sa kanila upang na sa ganon alam ho ng bawat isa kung sino at papaano susunod sa atin pong Panginoon. Tulungan kaming magtiwala sa inyo sa lahat ng oras at patawad Panginoon sa aming pagkakasala at pagkukulang. Proteksyon ang igawad sa bawat isa laban po sa nakamamatay na COVID at patuloy kaming pagpalain sa lahat ng oras. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Bressy. Maraming salamat po, North Caloocan Homes and Trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave the song. Through the storm clouds darken the sky, or the heavenly train. I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend.
heavenly train. I just trust the Lord, He will never fail. Salamat po sa lahat. Gandang gabi po. Salamat po, Edar family. Po. Salamat po sa lahat. Po, Brother Noel, sa lahat po ng mga kapatid na sumuporta. Bye-bye po. Brother Bye-bye. Blessy. Thank you, Pastor Luaya. Thank you, Mami Rosie, Mira, Doc. Thank you po. Salamat. Cheryl. Lahat ng umaten. Ulit bukas. Bukas po